Hi guys! So for today's video, gagawa tayo ng ginataang langka. So, meron kami sa bakuran namin ng langka. So, nung pinitas namin siya, medyo may hinog na siya. Kaya yan, niluto na namin. Hindi pa siya totally hinog. Parang pahinog pa lang. Kaya medyo dilaw na siya nang niluto namin. So, ayan siya guys. Binalatan lang siya ng nanay ko. So, ayan. Tapos, pinutol-putol lang siya ng maliliit. Gaganyanin nyo siya para hindi siya masyado malalaki pag naluto. So, yung buto niyan, sineseparate namin. So, ganyan siya dapat pag naka-pera-perason na siya. So, ayan yung buto niya. Isasama din natin yan. Babalatan lang siya mamaya. Masarap yan, guys. Siyempre, matrabaho lang kasi iisa-isain mo pa siyang ganyanin. Pero na-miss ko yan sobra. Wala akong mabilhan yan dito sa abroad eh. So, nung nagbakasyon ako, talagang nag-request ako sa nanay ko na magluto siya ng ginataang langka. So, nung pag-uwi ko kasi, tapos na yung bungahan ng langka. So, may natitira na lang siyang 3 langka dun sa puno niya. So, yung 2 langka, nahinog na siya nung pagdating ko. So, kinain ko siya ng hinog na. So, may natira pang isa, which is eto, yung pahinog na siya. Sabi ko, wag niya nang hintayin hinugin. So, gusto ko maggata naman kami. So, ayan, ginata na namin siya. So, hindi ko nakunan kung paano kinuha ng kapatid ko sa puno niya kasi nakalimutan kong videohan. So, sinungkit niya lang yan. Ayan, ganyan lang yung pagtanggal niya, guys. So, parang hihiwain mo lang siya ng maliliit. Tapos, yung buto niya, ihiwalay mo siya. Kasi nga, yun nga ay babalatan niya mamaya para makasama siya sa gulay. Ayan, o. Diba? Ganyan lang siya, guys. So, ilalabas mo lang yung buto niya. Siyempre, tatanggalin mo yan, yung naka-cover sa buto niya. Kasi, pag naluto yan, hindi siya masarap. Parang plastic yan eh. Parang shiny siya. Something na ganun. So, ayan guys. Ganyan siya dapat. So, ilalagay na natin siya sa kaldero. Malaking kaldero ang ginamit namin dyan kasi isang malaking, hindi naman sobrang laki. Isang langka siya. So, medyo malaki naman siya ng konti. So, kapag maliit na kaldero ginamit namin, hindi namin siya mahalo na mabuti. So, ayan. Yung mga buto. So, ayan yung buto. Hihiwain mo lang siya sa gitna. Tapos, tatanggalin mo yung balat niya. Gamit ang kutsilyo. Kung matulis naman yung kuko mo, pwede naman siya. Basta matanggal mo lang yung parang hard niya. Yung parang shell ng buto. Yan. Tapos, ayan, magkukudkud lang kami ng nyog. So, hindi na ako bumili nung liquid na Coco Mama or powder na gata. Hindi na. So, medyo gusto ko yung parang old-fashioned na pagkudkud. So, meron kaming kudkura na ganyan. So, ayan, kinukudkud mo lang. So, syempre, pag gagamitin mo yan, hinihinay ka sa kamay mo kasi baka makudkud. Nung mga bata kami, parang naalala ko na kukudkud yung kamay ko pag naggaganyan ako eh. So, ayan. Napakahirap lang magkudkod guys. Kung marunong ka lang magkudkod, mabilis lang. Pero sa mga hindi marunong, it's better na bumili na lang kayo ng gata talaga. Yung nakagata na. So, ayan guys. Tapos na siya. So, pipigaan na natin siya. Lalagyan mo lang siya ng tubig. So, yung unang piga, alam nyo na, itatabi natin siya. Para mamaya, pwede natin siyang ibuhos dun sa gulay kapag luto na siya. Yung medyo luto na. Para yung sticky nung sabaw niya, masarap. So, yung unang piga niya. So, hanggang 3 piga lang naman yung pwedeng gawin nyo sa nyog. Kasi pag umabot pa ng pang-4, wala na siyang lasa. So, yun talagang nakakamiss sa probinsya, guys. Sobra. Yung mga traditional way ng pagluluto. Ayan, diba? So, itatabi natin yan mamaya. So, ayan. Pangalawang piga na yan. So, tinatansya lang namin yung tubig. Siguro mga 1 cup yan. Or 2 cups. So, ayan. Yan na yung lalagay namin doon sa langka. Para maluto siya. So, isa pa.
Ayan, piga-piga nyo lang yan. So, syempre, maghihiwa tayo ng sibuyas bawang. So, yung kapag gata, hindi na natin ginigisa. Yung iba ginigisa nila. So, sa amin sa probinsya, hindi namin siya ginigisa. So, direct na yung gulay, gata, tapos sibuyas bawang. Ibababaw mo na lang sa kanya. So, marami ako na ano sa mga kaibigan ko na ginigisa daw nila yung mga gata nila. So, sa amin hindi. So, ayan nga, bumili ng tinapay yung mama ko. So, ang ginawa niya, tinanggalan niya lang ng mga tinik para yun na yung pansahog niya. So, nilagay niya lang dun sa ibabaw. So, yung sibuyas na hiniwa ko, tsaka yung bawang, inilagay ko na rin. Para direct na. So, nakasindi na yung apoy niyan, guys. Ayan. Medyo mainit na siya. So, lagyan nyo lang siya ng magic sarap, guys, or asin. So, hindi ko na nakuha na nung nilagyan ko siya. So, ayan na siya. Konting halo lang para hindi masunog yung ilalim. So, yung apoy lang yan, guys, sakto lang, hindi malakas. So, meron din kaming malunggay dito. So, yung malunggay hindi namin siya tanim. Hiningi lang ng nanay ko dun sa may tabing bahay. So, ayan. Hinalo niya lang din. So, kung makikita nyo, wala na siyang masyadong sabaw, diba? So, sa point na yan, pwede nyo nang ilagay yung tinabi nating gata kanina. Kasi medyo malambot na yung langka, diba? So, paluto na siya, ibig sabihin. Ayan, konting halo lang para yung malunggay mahalo dun sa langka. So, napakasarap niyan, guys. Napakasarap din pag super anghang niya. Pero, syempre, kung may kasama kayong bata, syempre, magsarili na lang kayo ng sili. So, kami may mga kasama kaming bata sa bahay. So, hindi namin pwedeng silihan lahat. So, ayan, guys. Di ko na siya napigil. Kumuha na ako ng kanin. Nilagyan ko na rin ng gulay. Napakasarap, guys. As in, ang dami ko nakain ng time na yan. As in, na-miss ko talaga yan, gulay na yan. Napakadalang ko na lang makakain yan. Kasi dito sa abroad, ang nakikita ko dyan, yung nakagarapon tsaka nakalata siya. Parang hindi ko pa na-try kung masarap ba siya or what. Pero ayan, nilagyan ko nga siya ng sili. Manamis-namis yan kasi medyo hinog na yung langka. Ayan, guys, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!